Oh, what's up sa inyo mga kabayan? I know na kayo'y nanonood ng hearing ng Triocom about sa mga vloggers mga kabayan. Alam ninyo habang pinakikinggan ko talagang nararamdaman ko mga kabayan yung persecution, yung kumbaga intimidation, napakarami mga kabayan ang nakikita natin dito sa nangyayari ngayon sa Triocom, no? They use the government facilities, no, para ganituhin mga kabayan yung mga taong nagpapahayag ng kanilang sariling expression, opinion sa nagaganap mga kabayan sa kapaligiran natin at sa bansa natin, lalong-lalo na sa gobyerno mga kabayan. Katulad ko, no, wala namang manonood sa akin mga kabayan kung hindi nila nararamdaman, no, yung mga sinasabi ko or yung hindi nila nakikita yung mga sinasabi ko sa gobyerno. Manonood ba kayo sa aking TikTok account mga kabayan at sa aking YouTube account? Manonood ba kayo? Kung hindi nyo nakikita rin yung aking mga sinasabi, yung aking mga binibigyan ng reaction, for sure hindi mga kabayan. So ibig sabihin mga kabayan, yung mga nanonood sa atin, yung mga nanonood sa kanila, nagbibigay ng opinion, nagsishare ng mga videos, nagsishare ng kanilang mga article, nararamdaman mga kabayan ang nangyayari sa lipunan, 'di ba? At itong mga to, mga kabayan, yung mga congressman na yan, bakit masyado kayong affected at ang gustong iportray nila diyan mga kabayan, yung mga nagbibigay ng sariling opinion, nagbibigay ng sariling sentiment, ay mag-apologize at pagmukhain silang mga nagkakamali, no, mga kabayan. Ganun na pala mga kabayan. Ngayon ko lang na-realize na pag ikaw ay naglabas ng iyong opinion, naglabas ka ng iyong expression sa nangyayari ngayon sa gobyerno, fake news ka na at sinungaling ka. Tanga pa mga kabayan. Katulad ng isang vlogger, no? Katulad ng isang nagsusulat sa Facebook, tinawag ni Abantin tanga. Grabe mga kabayan. Ganito na ang gobyerno natin. Anong nangyari sa bansa natin mga kabayan? Siguro kung katulad nga mga kabayan ang pinatawag nila dyan yung mga antay, no, sa kanila ang ginagawa. Hindi yung mga hindi pabor sa mga nangyayari ngayon sa gobyerno. Kamusta naman yung mga panay ang tira sa dating administration at kamusta naman yung panay ang praise sa inyo? Bakit hindi nyo pinatawag? Diba? Mga kabayan, alam ninyo, there is something wrong in our government. There is something wrong in our society. O against tayo mga kabayan sa fake news kasi sama nga naman mga kabayan na bigyan ng reaksyon yung fake news kasi isa rin sa madadala at katulad niya may mga nanonood sa atin, pati sila may impluwensyahan ng fake news. Tayo naman nagbabase, no, sa kasalukuyang nangyayari. At ganun din naman tong mga to. Doon lang sila nagbabase sa mainstream media, nagbibigay sila ng sarili nilang opinion. Pero pagdating sa kanila mga kabayan, parang ewan ko mga kabayan, napakahirap, nakakatakot na ngayon ng gobyerno natin mga kabayan. Gusto nilang sakalin, no, yung mga nag-i-express. Buti nga mga kabayan, may mga katulad natin na nag-i-express ng kanilang saloobin sa gobyerno. Kumbaga inilalabas nila ang mga hinanaing nila sa nakikita nila mga kabayan sa lipunan. Pero ayan, sinasakal nila. Nalulungkot lang ako mga kabayan kasi ganyan ang ginagawa nila. I do believe mga kabayan na naniniwala tayo na there is always a time. Sabi nga ni Pierre Ardis, Ecclesiastes, no? There's a time to sunrise and there is a time of sunset mga kabayan. There's time to be born and there's time to be die mga kabayan. Ngayon, nandyan kayo, may time din na mawawala kayo diyan. At papanaw kayo sa mundo. Lahat tayo papanaw mga kabayan sa mundo. Ano yung makikitang legasya ninyo? Ginaganyan nyo yung mga normal na Pilipino na may concern sa nangyayari sa ating bansa. Diba mga kabayan? But anyway, no? Nakakasama lang ng loob mga kabayan. Ito ay pinoportray nila dito na kailangan maging silence tayo. Ganun lang mga kabayan. Wag tayong yan, magkukundina sa mga nangyayari ngayon na nakikita natin na talagang gusto tayong
Ewan ko mga kabayan, napakahirap, no? Nadadala ako sa aking emotion. Napakahirap ng ganito yung nangyayari sa administrasyon. Napakahirap na ng ganito ang ginagawa nila sa mga Pilipino. 'Di ba? Yun nga sa bagay, yun yung dating presidente, nagawa nilang ganyanin. Tayo pang mga mahihirap. Tayo pang mga small Filipinos na walang kakayanan. Grabe mga kabayan. Nakakalungkot isipin na ganyan ang nangyayari ngayon sa ating bansa. Adios muna sa inyo mga kabayan at panoorin ninyo mga kabayan ang nangyayari ngayon na hearing, no? Patungkol dyan sa mga vloggers. Ingat kayo mga kabayan. Adios sa inyo.